Good day mga ka-scholar and welcome to another episode of The Force is Female. I am Cadet 3rd Class Melina Hart-Delma and I am your host for today. So today we shine a spotlight on the inspiring stories of the women behind the badge. Joining us today is Police Master Sergeant Jonalyn Engo Martal, the Chief Clerk, Public Information Office. So one of our incredible women from PNPA here to share her journey, achievements, and what it truly means to serve with a purpose. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Cadet Delmo. Bago tayo magsimula, ma'am, gusto mong bumati sa ating mga viewers? Yes, of course. Good day sa ating mga viewers. I'm Police Master Sergeant Jonalyn Martal, Chief Clerk of Public Information Office, a proud member of Makisig Class 2010-04. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, can you share a little about your story bilang police, bilang isang babaeng police? I think I may not gone where I intended to go, but I think I ended up where I needed to be. So this is my childhood dream. Pero nung pumasok ako sa service, buzzer beater, 29 na ako nag-apply, so last chance ko siya, last opportunity kumbaga para makapasok sa service. So luckily, nakapasok naman ako one take, one apply lang kumbaga. So sa training center na ako na 30 years old. Tapos for 9 years na-assign ako sa Batangas Police Provincial Office as PCR and PIO din. So, nag-start ka, ma'am, dito sa ating institution at the age of 29. 29. So, yung age na yun ba, ma'am, is common dun sa mga batchmates mo? Actually, ilan lang kami sa batch namin na nasa 30 years old na kumbaga buzzer beater ng batch namin. Hindi siya, ang kasabayan namin halos bata. Mga 21, 22 years old hanggang mga 25 years old. So, ikaw yung isa sa mga senior, ma'am? Yeah, ang tawag na, isa sa mga thunders. Thunders? Yeah. Bali, ano yung feeling nun, ma'am, na isa ka sa mga nilulook up ng mga classmate mo bilang mas matanda sa kanila? Pag nasa training center ka naman, parang na-eliminate yung age kasi parang nagkakaroon kayo ng bonding, camaraderie. So, parang magkaka-age lang kayo. So siguro yung lakas lang siguro yung stamina, doon nagmamatter kasi yung mga bata, yung mga nasa 22 to mga 25, 26 kalakasan nila eh. So kaming mga medyo may edad na, so medyo doon na lang kami nag-a-adjust talaga ng sobra sa mga exercise, sa mga rigid trainings. Doon kami medyo nahihirapang sumabay. So kahit sa training center pala, ma'am, age doesn't matter? Yes, age doesn't matter. Pagdating sa, pag gano'n naman, di ba, kung anong ginagawa ng iba, lahat kayo ganun yung gagawin nyo sa training. Walang pinipili kung babae ka o lalaki. Pare-parehas lang yung gagawin ninyo. So, nabanggit mo, ma'am, na at 29 years old. Before ba nun, ma'am, before ka pumasok sa serbisyo, meron ka bang ibang agenda or ibang naging work before ka pumasok sa service? Yes. Upon pagka-graduate ko, that was 2004, siguro 2 months lang ako nagpahinga. So, nagtrabaho agad ako. Nagtrabaho ko for 6 years sa private company. Ang last trabaho ko ay sa Monterey Foods Corporation under ng San Miguel Foods Corporation. Doon ako nag-resign nung makapasok ako sa PNP. So, originally, ma'am, you're a graduate of? Yes. I am a graduate of Business Management. Business Management? Yes. So, malayo siya, di ba? From business management to pagiging police, ang daming. Sa mga friends ko, marami talaga rin nagugulat na biglang, police ka na pala. Ganon. So, nabanggit mo kanina, ma'am, na Monterey Foods Corp. And for how many years? 4 years. 4 years, ma'am. 4 years ako sa... So, ang halos office staff, office work, tapos sa documentary kasi kami ang ginagawa namin doon, video editing, everything. So, yung iba doon na ginagawa ko sa trabaho ko dati, nagagamit ko ngayon sa service, lalo na sa Public Information Office, syempre nagagamit ko yung mga experience ko sa labas. So, connected naman yung Connected siya, medyo nag-connect siya, oo. Hindi siya masyadong lumayo sa trabaho ko ngayon sa Public Information Office. And then, after nun, ma'am, meron ka pa bang ibang naging work before pumasok dito?
before ako mag-Monterey, before ako mag-San Miguel, marami na rin akong ibang private company pinagpasukan. So doon lang, yun lang medyo pinakamatagal ko. Doon na ako nag-permanent. So ilang years yun, ma'am? So, 2010 ako pumasok, 2004 ako graduate. So 6 years ako nag-private company. And then, bigla kang nag-switch sa public service? Public service, oh. Ano yung naging motivation mo, ma'am, or drive? Na 6 years ka na sa private company, tapos biglang mag-change ka ng career path? As what I'm saying kanina, this is my childhood dream. Gusto ko talagang mag-police. Kaso, hindi ako pinapayagan ng father ko. Ayaw niya na pumasok ko sa service. Siyempre, ang magulang, parang iniisip lagi nila kapakanan ng anak, baka daw hindi ko kaya. So, ganun. So, kaya ibang-iba yung tinahak kong course. Eventually ko lang nalaman na pwede pala yung 4-year graduate na mag-apply ng PNP. So, doon ako nagkaroon ng interest. Doon ko siya unti-unting plinano na pwede pala ako mag-apply. Pwede pala ako makapasok. So, yun nga, after ilang years ng pagtatrabaho sa private company, nagkaroon ako ng opportunity para makapag-apply sa PNP. So, luckily, upon isang apply lang, nakapasok naman ako. Agad ako, natanggap naman ako. So, hindi ka pinayagan ng father mo, ma'am? Yes. Police ba ang father? No, my lolo is a police officer. Tapos yung tito ko, police. Pero yung tatay ko, hindi. So, my other relatives is also in uniform. So, siguro, growing up, na ganun yung paligid mo, ganun mo yung environment mo. So, naging parang tumatak sa akin, someday gusto ko talagang maging police. Sa family namin ngayon, sa clan ng father side ko, ako yung first woman na in service. Unang babaeng police sa aming family. Tapos ngayon, may mga kasunod na akong naging policewoman na rin. Pumasok na rin sa serbisyo. So, ikaw yung nag-start, ma'am? Sa babae, oo. Legacy. Sa family niyo, ma'am? Yes, sa family namin. And despite dun sa naging delay ng, ma'am, yung childhood dream mo, yes, eventually, nakapunta ka pa din dun sa paroroonan mo, yung goal mo, na ngayon, nasa uniform, Yes, and I'm so very proud wearing this uniform kasi nga parang pinaghirapan ko to, masuot yung badge, parang pinangarap mo, pinaghirapan mo. Di ba gano'n naman tayo, pag may pinangarap ka, may pinaghirapan ka, tapos naabot mo, masarap sa pakiramdam, proud tayo kung anong meron tayo ngayon. And tama ka dun, ma'am, na kahit minsan, sabi nga natin na may plano si Lord, yes, sa bawat isa sa atin. And at that specific moment, maybe hindi natin maiintindihan kung bakit hindi tayo pinagbibigyan sa kagustuhan natin. But as time goes by, na ma-realize natin na dadating yung time na ito pala yung gusto niyang mangyari. Dun sa nangyari sa'yo, ma'am, na mas na-appreciate mo yung dream mo. And nung nakamit mo siya, mas na-treasure mo na pinaghirapan mo talaga. Siyempre, pag nandito ka na, iingatan mo. Kasi pinaghirapan mo to, ayaw mong masira. So, iingatan mo yung trabaho mo. And of course, this is our bread and butter nga, ikumbaga, di ba? Kaya talagang papahalagahan mo yung trabaho mo, yung ginagawa mo. Mamahalin mo yung trabaho mo. Ganon siya dapat. And it's also like a message sa ating mga kabataan, ma'am, na hindi porket hindi tayo pinagbigyan sa kagustuhan natin sa ngayon at that specific moment is mag-give up na tayo dun sa dream natin. Yes. Doon papasok yung isa sa favorite Bible quotes ko. For I, the Lord, will make it happen in the right time. Ganon. Doon siya papasok. Kung may gusto kayong marating, kung may pinapangarap kayo, determination lang and patient. Yan din yung pinakamahalaga sa lahat. Determination, unti-unti, makakamit din yung mga goals niyo sa buhay. And I also agree with you, ma'am, na yung maganda yung Bible verse na sinabi mo, ma'am, na for I, the Lord, will make it happen. And punta naman tayo dun sa naging career mo, ma'am, bilang isang public servant na ngayon, mo naman na yung goal mo dati na childhood dream mo lang dati, ma'am. Yes. And can you share to us paano yung naging journey mo, ma'am? And yung mga challenges na face mo, specifically na bilang babae sa serbisyo. Oh yes. Nung OJT ako, siyempre ang struggle natin pag nasa service tayo, kahit saan tayo ma-assign. Siyempre laging malayo. Nag-OJT ako sa Rizal, Cainta, Rizal, so malayo. Hindi ako nakakauwi sa family ko. Tapos after that, na-download ako sa Batangas Police Provincial Office. Ang layo din kasi Batangas to Cavite takes 3 to 4 hours. Kung commute ka, kung may sasakyan ka, at least 2 hours bago ka makauwi.
yun yung challenge din yung bilang isang, ako, single parent kasi ako. A single parent and police officer, challenge yun para sa amin, yung pagbabalance ng time mo sa family mo. Tapos yung sa trabaho, as a woman, as a police officer, madami kang parang kailangan mong sumabay sa kaya ng mga male officer. Parang kailangan mong maka-adapt sa kanila, kailangan mong mag-improve, kailangan mong lumevel, kumbaga. Kasi tayo, hindi naman tayo, kumbaga, equal tayo, di ba? So, kailangan yung ability mo, yung level of thinking mo, yung trabaho mo, dapat ganun din. Kailangan masabayan mo sila. And nabanggit mo nga kanina, ma'am, na isa kang single mom. Yes. For, ilan yung anak mo ngayon? Isa lang. She's 17 years old right now. Alam ko, ma'am, na challenging na maging single mom, especially na yung trabaho natin bilang police officer is demanding sa oras, sa energy. Paano mo ngayon, ma'am, nahahandle yung oras mo between your family and yung mga duties and responsibilities natin as a public servant? Yes, yan yung, I think, one of the most hardest part ng pagiging police officer, lalo na sa babae. Kahit hindi naman sa solo parent, kahit din sa ibang mother, struggle talaga namin yung time management sa pamilya at saka sa trabaho. Kasi, example, there was a time na daming occasion, may sakit yung family mo, may sakit yung anak ko, may sakit yung nanay ko, hindi ako makauwi kasi kailangan din ako ng trabaho ko. So, ang hirap nun para sa isang katulad ko na i-manage na nagtatrabaho ka, kailangan mong ayusin yung trabaho mo, pero yung at the back of your mind, nagwo-worry ka, yung damdamin mo, kasi nga, ang pamilya mo ay may pinagdadaanan. Isa yan sa napaka-struggle din na pinagdadaanan ng bawat police officer. Tapos yung ma-assign ka sa malayo, yung pag-uwi mo, hindi ka naman pwedeng basta umuwi, kasi napaka-demanding ng PNP, yung oras natin nakatali sa kanila, sa organization, sa trabaho. Hindi tayo pwedeng, sabi nga, duty first, di ba? Hindi pwedeng katulad sa ibang company or sa ibang trabaho na pag tinawagan ka, ay, uwi na po ako. Sa atin, kailangan mag-duty ka muna, lalo pag may mga importanteng kailangan gawin. Hindi ka pwedeng basta-basta umalis, uunahin mo talaga yung trabaho. Yan yung mahirap. Lalo na kung solo parent ka, wala kang ibang aasahan kasi. So, isa yun sa napakahirap i-balance, i-manage, kumbaga. Pero luckily naman, as of now, so siguro sa time na din, sa experiences na rin, nahahandle mo na siya, nagagawan mo na siya ng paraan, na ma-manage mo na siya kung paanong magandang gawin, pag ganito yung nangyari, anong dapat mong gawin, na hindi mo compromise yung trabaho mo, tapos magagampanan mo pa rin yung pagiging mother mo sa anak mo. So, alam ko, ma'am, na malaki yung naging sacrifice bilang isang single mom para lang sa trabaho. Yes. Na yung pagsuot natin ng uniforme is hindi lang siya, mahirap siya. Hindi lang, although may mga times na tinitingala natin, pero yung sacrifice behind dun sa pagsuot natin ng uniform na yan, especially dun sa part ni ma'am na single mom pa kayo. And I personally congratulate you, ma'am, na nababalance nyo yung oras nyo and still willing to serve pa din kayo sa ating bayan bilang isang police officer. Yes. Thank you. So, maswerte tayo na meron tayong mga katulad nila na nagsiservisyo para sa bayan. And ano yung mga, may gusto ba kayong maging message para sa mga kababaihan or kahit sa ating mga manonood? Especially sa mga kabataan na ano yung gusto mong sabihin sa kanila or pwedeng magpa-motivate sa kanila? Sige, siguro sa mga aspiring na mga kabataan na alam ko madaming gustong maging pulis, madaming gustong magsuot ng uniforme namin. Lalo ngayon, di ba, ang dami ng criminology schools, ang dami na talagang aspirant natin na hindi lang magiging kadete or katulad namin sa tatawag dito, PNCO, marami din gustong manggan. Ang sigurong advice ko lang na may ibibigay, determination lang. Tapos, wag mong i-eliminate mo yung hindi porket babae kahit hindi mo kaya yung training. Ano lang yan nasa isip natin, nasa puso natin, kung gusto ba natin yung ginagawa natin para makalampas ka din. Ang isipin mo lang, kaya nga ng iba, kaya ko din. Kahit babae ako, kaya ko din.
Ganun dapat ang thinking natin. So, tama si ma'am na hindi porket babae tayo and yung field ng PNP is karamihan kalalakihan is nagiging basehan na siya ng ating kakayanan. So, yung story ni ma'am may it be an inspiration to us all na kapag babae ka, kaya mo din na as long as meron kang determination and dedication sa sarili mo at tiwala sa sarili mo na ma-achieve mo yung mga gusto mo. Kahit merong mga delay sa journey natin, dadating din yung time na makukuha natin kung ano yung plano talaga ni Lord. Yes, I agree with that. Thank you. And thank you very much, ma'am, for sharing your story with us today. Alam ko na madami kang na-inspire na manonood natin for this day. And with that, we conclude our interview for today. Thank you for joining us and stay connected with us by following our official Facebook page, PNPA Multimedia Club and PNPA Justice, Integrity and Service. Good day and God bless us all.